What's up guys, and welcome back sa ating channel. For today's video guys ay magre-review and testing po tayo nitong KTAS power amp. So samahan niyo ko guys sa video natin at para masundan natin guys, panoorin natin hanggang dulo. So let's go. So ito guys, bali i-review natin tong power amp na to. Ito yung bagong repair natin guys na power amp. Bali yung problema nito guys, yung pagdala dito is sira yung channel B. Nakaprotect yung kaniyang signal indicator, nakailaw rin yung clip tsaka yung signal. Yan, so shortage siya. So ito na-fix na natin guys. So bago natin i-sound check, parinig natin sa inyo, ay i-review muna natin guys para meron kayong idea sa ganitong klase na power amplifier. Yan. So bali brand name nito guys ay KTAS. Yan, bali nakapintura talaga siya guys dito sa kaniyang casing. Yan. So branded talaga niya guys, KTAS. Tapos yung model nito is KY 22,000. So itong power amp na to guys ay class H, yung kaniyang circuit design sa loob. Yan. Pagdating dito sa harap guys, makapal yung kaniyang handle. Yan. Tapos sobrang kapal yung kaniyang pinaka ito guys, yung kanyang front panel, makapal. Ayan, tapos sa siding guys, ito merong 4 na butas para sa lagayan ng bolt sa torque case. Ayan. Yung kanyang design guys, oh, merong screen or parang butas-butas sa harap. Tapos makikita natin yung kanyang pinakamalaking blower. Ayan. So, ang silip natin dito yung blower niya. Ayan. So, 12 volts na malaki yung kanyang blower. Nandito pa lang guys yung kanyang power switch, channel A, channel B, volume, tsaka yung kanyang signal indicator light. So ito yung active, signal, clip, and protect. Ayan. Sa likuran naman guys, pasilip muna natin yung kanyang likuran. Bali ito yung kanyang likuran niya guys. Same lang sa mga ordinary power amp. So pagdating sa kanyang easy cord makapal, so may nakalagay dito na 16 ampere. Ayan. Tapos yung wire ginamit dito guys. Ayan. Yung wire ginamit ay 3 by 6 mm. Ayan. So 300 to 500 volts yung kanyang capacity. So meron siyang fuse 20 ampere sa kanyang primary. So, yung kanyang input guys, XLR type na talaga. Tapos, meron siyang active na crossover. Merong 30 Hz high pass, tsaka 150 Hz sa low pass. Meron din siyang limiter switch, tsaka pwede sa bridge, parallel, and stereo. Ayan guys. Tapos, sensitivity niya is same lang din sa mga ordinary amp. So sa kanyang output guys, merong binding post terminal tsaka spec on terminal. Tapos kada gilid is nandito yung kanyang blower. Dalawa rin. So yung hangin nito guys ay pa ganito. So yung init ng ating power amp is hindi magtatagal dahil yung hangin dito is papasok. Tapos yung hangin nito is palabas. So pinapalabas niya yung init. Tapos siya naman yung hangin na papunta dito. Ayan. So sa kanyang laman guys, nandito yung kanyang soft start relay. Ayan. So dalawa yung kanyang soft start relay, oh. Ayan. So ito yung channel A and channel B power amp. So makita natin dito guys, ito yung na-repair natin na circuit, yung channel 2. So meron tayong nilagay dito guys na replacement. Kasi sira itong diode niya na ganito. Is wala akong stock. So gumamit ako nito na bridge type na MUR 3060 PT. Yan. So sira kasi yung isa dito guys. Tapos ito yung mga pyesa na tanggal natin. So ito yung diode.
So, ito yung stepper IC 4. Pinalitan natin ng bago. Yan, merong transistor maliit, mga resistor. Yan. So, medyo nahirapan talaga ako dito guys. Natagalan na tayo sa re-repair, sa pag-ayos. Dahil marami yung kaniyang kailangan i-check. Lalong-lalo na yung mga resistor niya guys na mga maliliit. So, kailangan ma-check talaga yung kaniyang ohms na tama ba. Or hindi ba nag-change value. Yan. So, ngayon guys, okay naman siya. Napalitan na natin yan ng mga parts. Kung ano yung mga sira goods na yan. So, pagdating naman dito guys sa kaniyang transformer, no. Check muna natin yung kaniyang transformer kung ilang voltahe. So, nandito yung kaniyang voltahe nakalagay. Tatanggalin lang natin to guys. Itong yung kaniyang parang cover sa transformer. Yan. So, ito yung nakalagay guys sa kanyang toroidal transformer. So, CA200L. So, meron nakalagay na 3,600 watts or 3,600 WB. So, 50 Hz mga guys hanggang 60 Hz. Tapos, sa primary is 240 volts. Sa secondary guys ay meron po siyang 102 volts. Ayan. So, ito yung nagsusupply sa high voltage. 102 volts. Ayan, merong 68 yung medium. Tapos yung low is 34 volts. So, kapag mga class H power amp design mga guys ay merong mababa, pataas, tsaka malakas na voltahe. Yan. So, yan yung supply niya. Yung high rail niya is 102 volts. Pero kapag na-filter na yan guys, abot po yan ng around 120 volts. Yan. Tapos, sa kanyang ito 12 volts sa ito sa kanyang fan. So, merong 13 volts sa relay. Tapos, 20 volts sa kanyang input buffer. Yan. So, babalik natin to guys ng maayos. Yan. So, babalik natin yung kanyang cover guys. Yan. Check natin na maayos yung pagkalagay. Baka merong yan. Hindi mapasok. Ayusin ko muna guys. Isalpak ko muna tong kanyang cover. Bago ko pakita yung kanyang kapasitor. So yan guys. Naibalik na natin yung kanyang cover, no. So dito naman tayo guys sa kanyang filter. Hindi. Yung bridge diode sa kanyang transformer. So meron siyang tatlong bridge type na diode. Yan. So tatlong bridge type na diode. Tapos sa capacitors mga guys, bilangin na lang natin kung ilang piraso to. So 2, 4, 6 times 4. So 24 pieces na capacitor. Yung value ng capacitor is brand ng capacitor is Robicon. Tapos 15,000 UF tsaka 80 volts. So 24 pieces mga guys. So, sa kanyang pinaka-amplifier guys, gumagamit po sila ng Toshiba common value, TOEC 5200, tsaka sa kabila naman dyan ay TOEC 1943. So, bilangin natin guys yung kanyang pinaka OPT or output power transistor, no? So, dito tayo magbabase sa 5 watts. 5 watts resistor kung ilang yung output. So 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, meron po siyang 17 pieces na 5 watts resistor. So, ibig sabihin yan guys, naka 17 din yung kanyang OPT na transistors. Yan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yan. So, 17 yung kanyang output power transistors. So, dito na side guys ay chinek ko ito is hindi po ito transistor. Hindi po ito power. Yan, MOSFET po ito guys ng low voltage, medium voltage, tsaka high voltage. Yan, bali nilagyan lang nila guys ng value na same dito sa power transistor. Pero MOSFET po ito guys. Bali hidden po ito. Para hindi makopya yung kanilang value na ginamit. Yan, tinester ko to guys. Hindi po ito power transistor yung tatlo dito. Yan. Bali MOSFET po siya guys. So itong dalawa pala guys, oh. MOSFET po ito. Pero ito power transistors po ito dito. Yan. 17 power outputs. Tapos yung isa dito is driver po ito guys. Final driver. Yan. So overall guys, ito yung laman ng KTAS KY22000 na Class H power amp. So share naman natin guys yung sukat nito para may idea kayo. So sukatin natin guys itong pinaka amplifier. So ngayon guys, share natin yung sukat sa ganitong klase na power amp. So dito sa harap guys, yung kanyang total na sukat ay 19 inches kasama na yung kanyang dito siding. Pero yung kanyang body lang dito sa ampli is around 17 inches and 1/4. Yan. So yung haba naman niya guys, galing dito sa pinaka likod niya. Tapos kasama na yung kanyang handle around 25 inches and 1/4. Yan. Pero kapag hindi kasama yung handle tapos yung kanyang dito, yung sukat lang niya ay 22 inches and 3/4. Yan. Tapos yung height niya, meron siyang height na 5 inches and 1/4. Ayan guys. So yan yung sukat sa ganitong klase na power amp. So ngayon, testing natin guys. Mamaya ko na lang to takpan kapag matapos na tayo mag-testing. So gagamitin natin dito sa testing ngayon is yung MCB box natin. Yan. So loaded yan ng 2 kilowatts. So kaya lang naman to guys ng 2 kilowatts. Kasi Class H naman to. So set up muna natin yung dalawang MCB box natin dito. So let's go. So ito guys, titesting na natin tong KTAS KY22000. Bali yung setup natin dito guys, yung channel A is yung nakaload dito guys, yung dalawang mid-high natin. Yan, di 12. Yan ito. Di 12 po ito guys. Loaded po ito na 1000 watts na Joson. Ito dalawa. Naka-parallel. Ayan. Naka-link lang po yan. Yung ganyang speak on. Tapos dito sa channel B or channel 2, yung ni-repair natin. Yung naka-load dito guys ay yung MCB natin. Loaded yan ng 2K watts na Joson. Naka-parallel yan guys sa likod. So ito yung speaker natin. Speaker wire. So mid-high MCB. So gagawin natin dito guys, yung input mode natin ay parallel natin. Tapos yung audio source natin ngayon guys, ito Bluetooth lang. X5 P3 na Bluetooth receiver. So yung receiver natin guys, naka-connect po dito sa ating laptop.
So doon tayo mag-play ng music sa laptop, tapos naka Bluetooth po ito. So input lang natin to guys sa channel A. Yan. So no hassle. Hindi na kailangan ng mixer guys or mga processors pang testing natin. Ito lang yung gamit natin, X5 P3 Bluetooth receiver. So ayan guys, mag-play ako ng music tapos test natin yung channel 1 and channel 2 or channel A and B. So play tayo ng music. So ito guys, plug in na natin, direct na to guys sa 220. Yan yung ating power amp. So power na on natin guys. Yan. So makikita natin guys, wala na yung ilaw ng protect. Bale, normal talaga yung kanyang function. So, try muna natin yung channel A guys. Loaded po to ng mid-high. Ayan. So, dalawang mid-high po. Itong tumunog na to guys. Dalawang mid-high. Ayan. So, goods lang naman tong channel A. Dito tayo sa channel B. Loaded po ito ng 2 watts na sa MCB guys. Ito yung ni-repair natin. So, check ko muna yung transistor niya kung wala bang overheat. Yan o. So, goods. Normal lang. So, volume natin. So, play natin. Play tayo yung music kasi natapos na siya. Ito. Try natin. So, MCB po ito guys. So, malakas siya guys, no? Kahit wala pa siyang processors. Lagyan natin ng mid konti. Wowie Remix. Powered by on Soundworks.
So yan guys, goods na itong channel 2 or channel B. So normal lang talaga siya guys kapag ginagamit siya. Meron siyang kunting init. Yan. So same lang dito, kahit mid-high lang yung nakaload dito, meron din siyang kunting init. Pero malakas naman guys yung kanyang ikot ng kanyang fan. Yan. So maganda yung kanyang output guys dito sa power arm na to, malinis siya. So may kalakasan din siya guys kahit wala pa siyang processors, no. Ayan. So naka-off pa yung mga active dito, active, low pass tsaka high pass. Naka-direct lang siya. Ayan. So overall guys, maganda din tong klase na power amp, tapos swak din, no. 6.6 sa laman. So available din to guys sa Shopee. I-check ko na lang guys kung saan natin to pwede mabili. Tapos ito, pwede na to kunin ni Bossing, yung kanyang power amp na KTAS KY 22,000. So yun lang guys yung video. Maraming salamat. God bless. Tsaka ingat tayong lahat.